Panginoon. Let us open our Bibles to Genesis chapter 3. We will be reading the whole chapter this morning. Genesis 3. At kung nariyan na po kayo ay sabay-sabay po nating basahin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." "You will certainly not die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." To the woman he said, "I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you." To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return." Adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, "The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever." So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Bless the Lord for the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon to worship you together in spirit and in truth. We invite the presence of your Holy Spirit in our midst to teach us, to speak to us, and to change us, to mold us into the image and likeness of the Lord Jesus. Reveal every area of our lives na kinakailangan po, Panginoon, naming isubmit sa iyo at magkaroon ng tunay na pagbabago. And we thank you, Lord, for everything that you have done in our lives and for everything that you will still do in our lives and in our midst. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Makaupo na po kayo. Ayan. It's a very beautiful Sunday morning. Malamig ang weather. Di po ba mahangin sa labas? Di kailangan ng aircon. Ang lamig nga dito sa harap. Yan, nawa ang pagmamahal natin sa Panginoon na hindi kasing lamig ng panahon ngayon. So, kwento muna tayo. Gusto niyo bang kwento? O, kwentuhan tayo. Story time! Parang mga bata lang. So, ako po kasi, yearly, nagko-collect ako ng stars sa Starbucks. So, pagdating ng mga November, December, puro kape laman ng ugat ko eh.
ng sistema ng aking katawan. Kasi nga nangungulekta ako ng stars. Kasi I use the planner. It's very beneficial sa akin kasi doon ko nilalag lahat ng mga ins and outs, accounting ko ba, lahat ng mga pumpasok sa akin, yung schedule ko, schedule ng mga anak ko. So nangungulekta ako niyan taon-taon. Tapos, pagdating last year, pati ngayong taong ito, hindi na ako pressured mangolekta ng stars. Kasi may nangako sa akin, mula ngayon, ako na magko-collect ng stars para sa'yo. Kasama ka na sa listahan ng bibigyan ko ng planner every year. E di, syempre, masaya, di po ba? So, yan, binigay niya sa akin yung planner na yan. Pagkatapos, kahit papaano, bumibili naman din kami ng kape. Minsan si Pastor, pagka meron siyang meetings, pupunta sila ng Starbucks, ginagamit niya yung app ko, nagkaka-stars ako sa pamamagitan nila. Kaya sige, meeting pa more, di ba? Nagkakaroon ako ng stars. So, kaya lang, dumating sa pagkakataon na, 2 na lang. May planner na ako actually, parang first week pa lang meron na akong planner, November pa lang yun. Kumbaga umpisa pa lang, binigyan na ako. So hindi na ako pressured mangolekta. Kaya lang, since meron na rin namang na-collect, sayang naman, 2 na lang. So 2 days before na matapos yung promo ng pagko-collect ng stars, sabi ko, Daddy, alam mo ba, 2 na lang pala makaka-redeem ako ulit. Either planner, tumbler, mug, ganyan. Ganun ba? O di sige, punta tayo sa Starbucks, bili tayong kape. Total, 2 na lang naman, sayang naman, di po ba? So, pagdating nung araw na yon, 20 yata yun, January 20 nga ba? Last day of collecting stars. Nakalimutan niya, nawaglit din sa isip ko. Tapos, nung gabi na, napakain ng mga bata, napaghugasan ng mga plato, tapos sa lahat ng gawain, matutulog na kami. We were winding down na, time to wind down. Nakaligo na siya, nakapantulog na nga siya, nakasando, nakaboxers, ganyan. Tapos ako, maliligo na ako. Umupo muna ako dun sa chair ko. Tapos sabi niya, ay, ngayon pala yung last day ng pagko-collect ng stars, no? Sabi niya sa akin, oo nga, kainis ka talaga. Nangako ka sa akin, sabi mo, bibilan mo ko ng kape para makolekta ko yung 2 pang natitira. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ngayon ko lang naalala, nakakainis ka, I hate you. Sabi ko sa kanya ganyan, hate you talaga. Magdi-divorce tayo. Walang divorce sa Pilipinas. Oo nga, no? Basta magdi-divorce tayo. Sabi ko gano'n, dahil lang sa kape, dahil sa stars, iiwan mo na ako. I hate you. Kakainis ka. Gigigil ako sa'yo. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, ano oras na ba? Was it 9:20? 9:20 na ng gabi. Doon naalala niya. Tapos sabi niya, hanapin ko nga sa internet kung hanggang ano oras bukas yung Starbucks. Bukas daw hanggang 9:30. Tama ba? 9:30, 9:20 na, 10 minutes na lang. Sabi niya, sige, tara na. Bibilang kitang kape. Talaga? Kaya yan, binila niya ako. Tinakpan ko na, nakakahiya naman. Baka totoong mag-divorce kami. Pag hindi ko tinakpan, kita ang lahat, di ba? Yan. Nakasando siya, nakaboxer siya, pinag-drive niya ako, dinala niya akong Starbucks. Sabi niya, pwede ba ikaw bumaba? Ayoko, gusto ko ikaw. Maya ka nga sa balat mo. Pinag-drive na nga kita, pabababay mo ako, ganito itsura ko. Ayaw mo na naka-headline ka. Pastor, pumasok ng Starbucks, naka-short na boxers at sando. Sa madaling salita, bumaba ako. Tapos, yan. Nakabili ako ng kape and it was the pinakamasarap na kape na aking nainom sa aking buong buhay. Hindi dahil kakaiba yung flavor niya, it's the usual coffee that I always order sa Starbucks kasi di ba naman yung effort behind the coffee. So ang ending, na-fall ako. Yan, kasi ang message natin ngayon, na-fall ka na ba? Di ba? Na-fall ako. Kaya kayo mga single ladies, advice ko lang sa inyo, choose someone na pinili ni Lord para sa inyo. Someone who will make you fall in love all over again. Yung asawa ko, hindi po siya sweet by nature. Hindi siya yung showy na, basta hindi kami yung ano tawag dito, yung very, yung bang kitang-kita mo na masyadong malambing
in public, ganon. Hindi siya ganon ka-sweet. Pero in our private moments, he shows. He always tells me he loves me, bago kami matulog, laging may kiss, ganyan. At he does little things para sa akin. So, di ba, mas maganda na yon kesa yung ipopost niya ako, ife-flex niya ako, I love you, honey, ang ganda mo, mga ganyan, you are the only. Hindi ko kailangan. Mas gusto ko, pakita mo sa akin, paramdam mo sa akin. Hindi ba pinaramdam niya sa akin? Hindi ba kayo mafo-fall ng ganon? Kahit naka-boxers, kahit naka-sando, gora kami sa Starbucks, di ba? Pinag-drive niya ako. Pero hindi yung ganong klaseng fall ang pag-aaralan natin ngayong umagang to. Because it is a good falling, di po ba? It is a feeling of something good, yung something good in falling in love. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay the fall of man. Di po ba? Napaka-exciting kasi inuumpisahan natin magmula sa creation, nasusundan natin yung chronological order ng Bible at marami tayong natututunan. So, ang kwento pong ito, alam ko naman po, alam nyo na kasi kahit sa Sunday school, tinuturo ito sa mga bata, si Adam and Eve. At binasa nga po natin kanina ang nangyari sa kwento. Ngayon, itong fall of man, there are elements in this story, mga elemento, mga pangyayari na naganap sa story. At may makikita po tayo ng mga elements in this story na pwede po nating matutunan at mai-apply sa ating buhay. And by the way, the story of the fall of man, I think by far is the saddest story in the history of this world. Di po ba? Di ba ito yung pinaka-nakakalungkot na pangyayari? Kasi po, because of this incident, dahil sa pangyayaring ito, nahulog sa pagkakasala ang tao. And we, as human beings, should be enjoying the presence of God. Dapat nakaka-fellowship natin si Lord. Dapat nandun tayo sa Garden of Eden. Everything is well provided for every one of us. Kaya lang here we are, experiencing sickness, experiencing death, experiencing sin, experiencing different problems na nararanasan po natin. So lahat ng problema sa buong mundo, sa buong daigdig na ito, lahat ng mali, lahat ng pangit, lahat ng decaying, lahat ng immoral, lahat ng disappointment, ng weakness, lahat ng uri na hindi maganda, nagmula dahil sa pangyayaring ito. So for me, this is the most sad event in the history. Ito ang dahilan kung bakit merong imperfection sa ating daigdig and even death, which hindi dinesign ni Lord na ganon. Because God made everything beautiful, God made everything good. At nung nilikha nga tayong tao, sabi, it was very good. Tayo raw yun, very good. Kaya kahit na chararat yung ilong natin or ano, gaya nga anak, wala raw siyang leeg, pero hindi siya pangit. Because God made everything very good sa buhay ng nating mga tao. So, una po nating makikita sa kwentong ito is the solicitor. Ano ba tong solicitor po na ito? Ang solicitor is Satan, the serpent, the tempter, solicitor of evil. He wanted to solicit Adam and Eve into sin. He wanted to solicit man's disobedience to God. So kaya siya tinawag na solicitor. Sabi sa Genesis 3, chapter 3, verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. So, hindi ibig sabihin na yung serpent o yung ahas na ito, ang pinakamatalino, hindi ibig sabihin yung mga ahas, pinakamatatalino na hayop. Kaya lang yan naging matalino kasi sinapian ni Satanas. The serpent o yung si Satan, pumasok, ginamit na instrumento, yung serpent para mahulog sa pagkakasala ang tao. So, sinosolicit niya actually si Adam and Eve para magkasala. At hanggang sa panahon natin ngayon, He is still soliciting every one of us to disobey the Lord. So yan. Ikalawa na makikita, and He wanted to corrupt God's creation. Ay ikalawa po natin makikitang elemento sa storya ay yung strategy na ginamit nung solicitor, na ginamit ni Satan, who is also the serpent. Ano po ba yung strategy niya? Satan's strategy is lies or deception, kasinungalingan, pandaraya. Yan lang naman ang palagi niya ginagamit, even up to this very present time sa buhay natin. Kasi kung very obvious na hindi lie yung pinagagawa ni Satanas sa atin, di naman natin kakagatin kasi alam natin mali yun. Alam natin, hindi yun mabuti. Pero babaluktutin niya, he will twist
the truth, it will become a lie para kagatin po natin. He will deceive us to the very core. Yan. Satan is the father of lies, sabi ng John 8:44. And Satan lies about two things. Una, the character of God. Ikalawa, the word of God. So ano po ba ito? Paano ba siya nagsisinungaling sa karakter ng Diyos? Sabi dyan, no, you will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Kung tutuusin, maganda. Maganda yung sinabi niya. Kapakinabangan pa nga sa'yo pag kinain mo yan magkakaroon ka ng karunungan. Malalaman mo kung ano mabuti at masama. Siyempre kung alam mo yung mabuti, kung gagawin mo mabuti, hindi ka gagawa ng masama, di ba? Kaya maganda yan. O di ba kasinungalingan? Di ba deception? At sabi niya, you will certainly not die. Whereas sinabi ng Diyos na huwag niyong kakainin yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Because when you eat it, you will certainly die. You will surely die. Sabi ng Diyos yun, you will surely die. Pero sabi ngayon nitong si Satanas, you will certainly not die. Hindi ka mamamatay. Di totoo yun. So ano ibig sabihin nun? Bottom line, sinungaling ang Diyos. Huwag ka maniniwala kay Lord. Nagsisinungaling siya. Hindi ka mamamatay. Nakita po ba natin? Tinwist niya yung katotohanan, yung sinabing kautusan ng Diyos. Pinaniwala niya ngayon ng babae na hindi masama na kainin yun. Hindi masama. Natikman niya yun. Ano pa po? Word of God. How does he lie about the word of God? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had God made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Sabi niya, sinabi ba talaga ni Lord na huwag kakain ng kahit na ano sa garden na ito? Lie na naman, deception na naman. Tinwist niya na naman yung salita ng Diyos, yung sinabi ni Lord. Ang sabi lang naman ni Lord, di ba? Huwag mong kakanin yung bunga ng puno ng mabuti at masama. Ngayon, ang dating ng tanong niya, talaga bang sinabi ni Lord, huwag kang kakain ng kahit na ano sa hardin na ito? Anong implication nun? At the back of the mind of Eve, nagwo-work na yung mga katanungan na yun. Ngayon, gagamit niya na yung kanyang rational, yung kanyang pag-iisip, yung reasoning ability niya. Napapag-isip-isip na siya. Whereas dati, hindi niya pinag-iisipan. Basta sinabi ni Lord yun, gawin natin yun. Kasi yun ang mabuti. Mabuti si Lord. Yun ang makabubuti sa atin. Sundin natin siya because He is the all-powerful God. He is sovereign over us. Kaya lang, dahil dito sa tanong na to, nung serpent ni Satanas, napaisip tuloy siya. Ngayon, unti-unti, hindi niya napapansin. Dahil sa katanungan na yun sa kanyang isip, nagdududa na siya sa salita ng Diyos. Nagdududa na siya sa karakter ng Diyos. So ganito po ginagawa ni Satan He disguises himself as an angel of light. Ipapakita niya sa iyo yung good side niya. Magkukunwari siyang mabuti. Magkukunwari siyang anghel ng liwanag. And he wants you to believe that he is telling you the truth. At si Lord, or yung Biblia, yung salita ng Diyos, ay kasinungalingan. Di po ba? So, He will make you believe that the character of God cannot be trusted. So pagka napaisip ko na, parang hindi ko mapagkakatiwalaan si Lord, hindi siguro totoo itong sinasabi niya. So, nagduda na ngayon si Eva, sa karakter ni Lord. Nagduda na siya. Yan. At unti-unti niya na pinaniniwalaan si Satanas. Tingnan po natin yung katotohanan. The truth, ito yung utos ni Lord. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Di ba ang ganda ng pagkakasabi ng Lord? Ang sabi ng Lord, pwede nyo kainin lahat ng naririto. Kainin nyo, enjoyin ninyo, tikman ninyo. Sige, lahat ng nandiyan para sa inyo talaga. Nilikha ko yan for you, sabi nga yan. Kaya lang, ito lang ang wag ninyong kakanin. Itong bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yan lang. Pero lahat yan sa inyo. Pero tinan niyo kasi kasinungalingan yung pandaraya ni Satanas. Sabi niya, he said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Ito yung sabi ni Lord, you are free to eat positive. Di po ba? Positive ang dating nun kasi atin lahat yun. Pwera lang doon sa isa. Isa lang naman ang winithhold ni Lord. And He withheld it for our own good. Hindi dahil
salbahe si Lord, gusto lang niyang ipagkait sa atin yun. Hindi, may purpose. It is for our own protection. Pero si Satanas sabi, sinabi ba, hindi ka dapat kumain? Must not. Negative ang dating. So, ibig sabihin, negative ang karakter ni Lord. Negative yung word ng Diyos. Di po ba? So, ganyan siya nakakapandaya sa buhay natin. Hanggang sa ngayon, sa panahon pong ito, ginagawa niya na ang tao dapat i-analyze mo, parang questionin mo lahat ng mga sinasabi. Kaya, ang dami-dami ngayon, di po ba, okay lang yung ganito, free of speech, free of ganito, free of ganyan, kahit sa relationship, libre kahit na ano. Hindi, may boundaries si Lord. So ito po yung strategy ni Satanas. Una, you will question God. Questionin mo sa isip mo, oo nga no, mahal naman ako na Lord so pwede ko namang gawin ito. Ang killjoy naman ni Lord, bakit niya wini-withhold sa akin to? Ayaw niya bang ma-enjoy ko yung buhay ko? YOLO, you only live once. Bakit hindi ko pwedeng enjoyin to? Questionin mo, susunod nun, magdududa ka na. Oo nga, no, baka hindi totoo yung sinasabi ng Bible. Or baka pipiliin mo na lang ngayon yung truth sa salita ng Diyos na gusto mong paniwalaan. Hindi mo na ite-take yung Bible as it is, yung word ni Lord as it is. Meron ka nang hihimayin. Ito okay lang siguro to kasi mapagpatawad naman si Lord. Ito pwede na to. Ito lang ang gagawin ko. Because you doubted God and you've already sinned in your heart just like Eve. Nagkasala na siya sa puso niya. Nung kinwestiyon niya sa isip pa lang nagkasala na siya Kaya lang nagduda na siya. Eto na yung susunod. Distrust na. You will distrust the Lord now. Parang, hindi na siguro ka panipaniwala. Hindi na kasi 100% mo pinaniniwalaan that the Word of God and the character of God is 100% true. At, eto na yung ending. You will disobey. Susuway ka na, magkakasala ka na, gagawin mo na yung gusto mo na pinaniniwalaan mo mabuti na taliwas naman sa sinasabi ng salita ng Diyos. So it is always, if we want to do what is good, what is right, what is pleasing in the sight of the Lord, just obey, just follow 100% kung ano sinasabi ng salita niya. And anything na half of it is already sin. Di po ba? Kasi hindi ka sumunod 100%. So yan. Satan hates the idea of God's sovereignty. He will not acknowledge God's sovereignty over all. Ayaw na ayaw ni Satanas. Kaya nga nagrebelde siya. He was Lucifer, son of the morning. Kasama siya sa host of angels sa kalangitan. And he may also be the worship leader there. Di po ba? Talagang napaka-magnificent ng pagkakalikha ng Diyos kay Satanas. Isa lang ang meron tayong tao na wala sila. It is free will. Sila wala silang free will. At yung mga angels, they do not have the ability to reproduce kagaya natin. Tayo, pwede tayong dumami, di po ba? So sila hindi. So, naisip niya, hindi naman siya, mas magaling ako sa Diyos. Di po ba? At mababasa natin din sa salita ng Panginoon, marami siyang, I will ascend, I will ganito, I will ganyan. Puro siya. O ikaw na yung magaling. Di po ba? Puro siya yung magaling. So ano nangyari? Itinapon siya sa lupa. Tapos pinalitan na ng Diyos ang kanyang pangalan. Siya na si Satanas. At 1/3 ng host of angels sumama sa kanya. So yun yung kanyang mga kampon. Isa lang po ang very consistent sa kingdom of darkness. Yun po ay lies, kasinungalingan. So, kahit naman si Satanas, minsan hindi niya kontrolado kung anong ginagawa ng kanyang mga minions, yung mga kapwa niya demonyo. Hindi niya na minsan kontrolado at he cannot be everywhere. He is not all present katulad ng Diyos. Pwedeng nandito si Lord, nandiyan dyan. Siya hindi. He can only be at one place and one time. So, hindi niya kontrolado yung mga minions niya. So, yung mga minions niya, dahil puro kasinungalingan nga ang umiiral sa kanilang kaharian. So, maggagawa ng kasinungalingan doon. Pag pinagsama-sama mo yun, dahil puro kasinungalingan, ano pa ba? Di ba? Ang gulo. Kahit sila mismo nagkakagulo sa kanilang kaharian kasi puro kasinungalingan. So, tingnan po natin ito, no? Sabi dyan, verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. No, binilugan ko yung mga Lord God. Verse 8, Lord God as he was walking in the garden. Lord God among the trees of the garden. Verse 9, Lord God called to the man. That's how the Bible addressed God. Lord God. What does it mean? Yan. 13,
Then the Lord God said to the woman, 14, so the Lord God said to the serpent, 21, the Lord God made garments of skin. Okay? And 22, and the Lord God said, 23, so the Lord God banished him. Yun po yung ginamit. Lord God, ina-acknowledge na salita ng Diyos na wala talagang ibang Diyos, kundi si Lord God, Yahweh, the great I am, nag-iisa, kataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat na Diyos. Wala nang ibang Diyos apart from Him. So He is the Lord God. Naintindihan po pa natin? He is sovereign. Sovereign siya over all. Kaya lang, nung si Satanas ang nagsalita, tingnan po natin. Sa verse 1, he said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? God na lang, nasa na yung Lord. In-acknowledge niya God. Kasi kahit naman siya, turing din sa kanya ng Bible, God. Di po ba? Maliit na G, God of this world. Yun si Satanas. Kahit tayo, kung gusto niyo i-proclaim yung sarili niyo as God, o di, sige, go ahead, you're God. Maliit na G. But pag ginamit yung malaking G, it pertains to God, above, Yahweh, the great I am, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yan. Kaya lang, hindi niya nilagay na Lord. Kasi hindi siya naniniwala that ang Lord God natin ay sovereign. Ayan. Tapos verse 2, sabi, but God did say, na-pick up na ngayon ni woman, ni Eva, yung kaisipan ni Satanas, hindi naman nga sovereign si Lord. Hindi siya ganun kakapangyarihan, hindi siya ganun karunong. May mali sa kanya. May karamutan ang Diyos. Killjoy ni Lord. Pinagkait sa amin. Yung bunga ng puno na yun. Hindi nakita ni Eva. Yung laki, yung dami, yung extent ng ginawa ng Diyos para sa kanila ng kanyang asawa. Ang nakita niya, yung pinoint out nung serpent. Ngayon, hindi ba natin naisip, parang, bakit naniwala si Eva? Noon lang sila nagkita nung serpent na yun. Noon niya lang nakausap yung Satanas na yun. Pinaniwalaan niya agad. Whereas si Lord, kasama nilang naglalakad sa hardin, nakakausap nila, nakaka-fellowship nila. Eve and even Adam have tasted and seen the goodness of the Lord. Tama po ba? Naranasan nila yung kabutihan ng Diyos. Kilala nila ang pagkatao ng Diyos. Pero pinagdudahan nila. And because of that pagdududa, kasi nauna kinwestiyon na eh. Isip pa lang kinwestiyon na. Oo nga. Bakit parang ang selfish ni Lord? Ba't parang ang damot niya? Ayaw niya na maging wise din akong katulad niya. Bakit? May ikinatatakot ba siya sa akin? Masasapawan ko ba siya? Yon, kinwestiyon. Then nag-doubt. Then nawala na siya ng tiwala sa Diyos. Nagkasala na siya. Kagaya rin po nito. But God did say, di po ba? Yan. And now, verse 5, and you will be like God, sabi ni Satanas. Hindi niya talaga ina-acknowledge na Lord God, si God. So if we will not acknowledge that the Lord God ay sovereign sa buhay natin, we will be sinning just like the serpent, just like Satan, just like Lucifer, and just like Adam and Eve. So ikatlong elemento, seduction. Puro S tayo ngayon. Because of the ahas. Seduction. Ano po ba to? Ano ba yung ginamit na seduction sa kanila? Paano ba sila sineduce ng kaaway? Una, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Dito po natin yung makikita sa chapter 3, verses 4 to 6. You will certainly not die, sabi ng serpent. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, nakita ng mata, lust of the flesh, nakita niya na masarap, good for food eh. Pagka kumakain tayo, ano ba sinasatisfy natin? Di ba yung laman natin, flesh? Kaya nga tayo minsan marami tayong cravings kahit hindi tayo buntis. Nagkikrave ako ng ganito, nagkikrave ako ng ganyan. Lust of the flesh. And pleasing to the eye, maganda raw sa paningin, lust of the eyes. And also desirable for gaining wisdom. Gusto ng wisdom. Pride of life. Di po ba? She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it.
Yun, nakakalungkot. Yun po ang seduction na ginagawa ng kaaway sa buhay natin hanggang sa panahon ngayon. Pakikita mo na minsan sa pamamagitan ng mata natin, uy, okay yun. Uy, maganda yun. Tapos biglang maiisip, ay, tinuro pala sa amin, hindi dapat ganun. Pangangatwiraran ng isip mo, hindi naman siguro. Ayan, you question na naman kung ano yung sovereignty ng karakter at ng salita ng Diyos. Sa sinabi na nga ni Lord, no! Do not. Wag. Diba? Kaya lang kino-question, hindi naman siguro, okay lang naman siguro ito. Kasi nakita mo mukhang maganda, mukhang okay. Mukhang pwede tong idea na to. Lust of the flesh, papasok na yung gusto ng laman natin. Di po ba? Tapos, yung pride of life. Pangangatwiranan pa natin yan. Makabubuti naman yun, magkakaroon ng wisdom. Wisdom ka dyan, di ba? So, fourth element, pasok tayo sa sin. The sin. Sin brings shame. Sin brings dishonor. And sin brings fear. Yun ang ginagawa ng kasalanan sa buhay natin. Now remember, nung kinreate ni Lord si Adam and Eve, they were naked. And they were not ashamed. Okay lang yun. They were covered. Ang covering nila, dahil wala silang covering, hubot-hubad sila. They were covered in the glory of God. Kung paano napaka-glorious nila sa sobrang glorious nga, Lord, di mo sila matingnan. Nagliliwanag ang kalwalhatian ng Diyos. Di po ba? So si Adam and Eve, may glory rin na bumabalot sa kanila. Of course, it was not the same glory as the Lord's glory, di ba? Pero dahil creation sila ng glorious one, they were also covered in glory. Kaya lang nung magkasala na sila, nung sinuway na nila yung kautusan ng Panginoon, yan, unti-unti na po. Nakita nila na nakahubad sila. Nakita nila. Ang una nilang ginawa, nagtagni-tagni sila ng fig leaves. Tinahi nila yon pangbalot sa kanilang katawan. Bakit nila ginawa yon? It was a pitiful attempt to cover up yung nagawa nilang pagkakamali. Nabuksan kasi, noon wala namang malis wala namang mali siya, it's normal. Nakakita na ba kayo elepante sa Garden of Eden, nakadamit? Hanggang ngayon naman yata wala, pero may ibang mga kultura, nilalagyan ng damit yung elepante, di ba? Kasi sinasakyan ng royalty. So, ganun. Pagka tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, it brings shame. Ngayon matakot tayo kung wala tayong nararamdamang shame. Parang di ka na nahihiya, ginagawa mo yan. Di po ba? Yun ang mas nakakatakot. Kasi normal na sa'yo gumawa ng mali, gumawa ng masama, gumawa ng kasalanan. So what that makes you? Katulad ka ni Satanas. Di ba? Natama lang yun, okay lang yun. But if it brings you shame, of course it's sin. Hindi ka looban ng Lord. Kasi kay Lord wala namang condemnation Hindi tayo dapat makaramdam ng mga ganung bagay kung ginagawa natin ang kanyang kalooban. And it brings dishonor. Remember, lahat ng kinreate ni Lord, good. Pero nung kinreate niya yung tao, very good. So parang tayo yung pinaka-highest form of creation na ginawa ng Lord. Mas highest pa nga sa mga anghel. Di naman niya sinabi nung kinreate yung anghel, very good. Tayo lang yung very good. And we were created in the image and likeness of God. And we were given yung katulad ng Diyos, may free will, pwede tayong magdesisyon. Hindi tayo robot, di niya tayo tinali na susundin niyo lang ako all the days of your life. Magbibigay siya ng premises and nasa atin kung susundin natin o hindi. Pero may consequence pag sumuway tayo, definitely. At meron naman ding reward pag ginawa po natin yun. So dishonor, it brings dishonor to us pagka hindi natin ginagawa kung ano yung kalooban ng Lord. At may takot. Di po ba? May takot wala kang kapayapaan. Kasi alam mo, hindi tama yun. Hindi tama yung atin pong ginagawa. Genesis 3:7-9. Then the eyes of both of them were opened. Nabuksan ang mga mata. And they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Tinakpan nila yung kahihiyan nila. Tinakpan nila yung kasalanan nila. Hindi naman ganon ang kalooban ni Lord. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid, nagtago. Kasi nga nahihiya. Shame. It brings shame. Una, nahiya dahil nakahubad, di nagtakip. Kala nila matatakpan yung pagkakamali, matatakpan yung kasalanan nila through that leaves. Hindi. Tapos narinig nila, naglalakad si Lord. Tago sila, nahiya sila At kasi natatakot sila.
But the Lord God called to the man, "Where are you?" Hindi ibig sabihin, walang mata si Lord, hindi sila nakikita. God knows everything. Kahit maghukay sila sa pinakailalim ng Garden of Eden, alam ng Diyos kung nasaan sila. Kaya lang, tinatanong din ni Lord, nasaan kayo? Kasi alam ng Lord, nagkasala sila. And God wants them to acknowledge where they are. Nasaan ka? Anong kalagayan mo ngayon? Anong condition mo ngayon? Are you in that condition na nalulunod ka na sa kasalanan mo? Are you in that condition na pinagtatakpan mo yung mali mong nagawa? Are you in that condition na you are in self-denial? Where are you? And that is also my question to every one of you this morning. Where are you? Are you in a rightful standing before God? Well and good. Pero kung lumilihis tayo, maybe it's time to evaluate ourselves. Maybe it's time for us to go back sa original plan and design ng Lord. It's not too late. Di po ba? It brings shame. It brings dishonor. It brings fear. Ba't tayo matatakot kay Lord? Napakabuti ni Lord. Di ba dapat nga mas katakutan mo yung mga demonyo? Pero bakit parang bine-best friends mo sila? Gusto mo pa silang BFF. Mas naniniwala ka pa sa kanila. Wag. Napakabuti ni Lord eh. All we have to do is come to Him. So let's go to the number 5 element of the story, which is the solution. Huwag tayo masyado mag-dwell sa problema. Tama na yung nalaman natin na may solicitor, si Satanas. Tama na nalaman natin lahat ng bagay na yung strategy niya, di ba? Yung mga ginawa niya, yung kasalanan. Dapat, lagi tingnan natin, what's next for me? If you are in that situation, kung tinatanong ka ni Lord, where are you? Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, dapat, punta tayo sa solusyon. Huwag tayong mag-dwell sa kinalulugmukan po natin. Kasi may provision naman si Lord para sa atin. So what is the solution? Punishment for Satan. Punishment for man and provision for redemption. Ito yung napakagandang solusyon ginawa ng Diyos. Kung tutuusin, nilikha niya yung tao. What is man? Sabi nga sa Bible, what is man that you are mindful of me? Para lang akong isang alikabok na wala naman akong silbi. Di po ba? Ang alikabok ba sa bahay niyo may silbi? Tuwan-tuwa ba kayo pag nakikita niyo yung mga alikabok sa bahay niyo? Uy, yes, ang dami kong alikabok ngayon. Tuwa ka ba sa alikabok? Di ba bubwisik ka, alikabok na naman. Kalilinis ko lang kahapon, meron na naman. Maglinis ka nga lang ngayon after 2 hours, may alikabok na naman. Walang kwenta, walang silbi. Siyempre kay Lord, may silbi yun, may purpose yun. Pero sa ating mga tao, wala pa silbi nun. Doon tayo gawa sa alikabok. Wala tayong silbi. Wala tayong kwenta. We are good for nothing. We are only something because of that someone who died on the cross for us. Because of that someone, none other than the Lord God who created us. Hindi po ba? So, yan. Tingnan natin yung punishment ni Satan. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung dust, walang kwenta. Pero yung dust na yun, na walang kwenta, walang silbi, yun ang kakainin ni Satanas. Yun ang parusa sa kanya. Di po ba? Di ba nakapapansin? Ba't napaka-obsess ni Satan sa atin? Di ba? Ganda natin, di ba? Haba ng hair natin. Obsessed na obsessed siyang pabagsakin tayo. Obsessed na obsessed siya, isama tayo doon sa kanyang kaharian na papunta naman ng kapahamakan. Mag-e-enjoy ba siya doon? After 1,000 years, ihuhulog siya ng Diyos doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Tapos gusto nyo pang sumama? My goodness, huwag kayong sumama. Huwag tayong sasama. Di po ba? So yun ang parusa sa kanya. Sinumpa siya. Huwag na nga yung kumain ng alikabok. Yung sumpain ka lang ng Diyos, mabigat yun. Because pag naramdaman mo yung bigat ng sumpa ng Diyos sa buhay mo, ay wala ka ng kalalagyan, kapatid. Hirap po nun. Di po ba? So punishment for man. Paano naman pinarusahan ng Diyos ang tao? To the woman, He said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Sino po sa inyo sa mga nanganak na, no? Yung hindi kayo nasaktan during panganganak? Meron po ba sa inyong, yung hindi nakaranas kahit konting sakit? Iba-iba kasi ang level ng pain ng mga babae pag nanganganak, di po ba? Merong iba, hindi naman sila gaanong hirap. Yung sinasabi nga, sumakit lang yung tiyan ko, tapos pinatawag yung
ano ba tawag doon? Yung hilot, bago dumating yung hilot, lumabas na. Eh di, well and good, gawa ka ulit ng isa. Di ba? Kung gano'n lang kadali para sa'yo. Pero kahit papano, nasaktan yun. Kahit yung pagbubuntis nun, yung paglilihi nun, merong discomfort na naranasan. Yun yung punishment ng Diyos. Na hanggang sa ngayon, dinadala po natin. Di po ba? Sabi pa, your desire will be for your husband. O di ba, pag asawa na, minsan yung asawa lalaki kung saan na nagpupunta, yung babae, habol ng habol. Nasaan ka na ba? Muhi ka na. Tolome! Di ba? Oh, your desire kasi will be for your husband and he will rule over you. Gaya nga nung sabi ni Pastor, di ba last week, mas maraming babaeng magagaling. Tama ba? Umuo kayo? Oh, kitams, totoo. Marami naman talagang babaeng may angking galing. Di po ba? Doon nga lang sa school ng mga anak ko yung with honors, doon sa grade 3, kala Alicia, 2 babae, 1 lang lalaki. Doon naman sa Kalamiko, 2 lang ang lalaki, 4 o 5 yung babae. O di mas matatalino, girls. Di po ba? Kaya lang, hindi tayo yung leader. The man will rule over us. Kaya nga minsan nagkakatalo Sasabihin ng asawang babae, mas mabuti ito yung gawin natin. Palpak yung idea mo, alam na alam ko, papalpak yan. Ang ending, minsan pumapalpak naman talaga yung desisyon ni tatay. Tama po ba? May mga ganong instances. Kaya lang, dahil siya yung head ng family, hayaan natin siya. Di po ba? Magkamali man siya, at least nandun tayo sa umbrella of protection ng Diyos because we submit to the authority of the husband. Just like we submit to the authority of God. Si Lord naman na magtatama sa Kanya. Hindi na natin trabaho yun. Huwag tayong magpaka-Diyos. Hayaan natin si Lord gumawa ng Kanyang work. Kasi meron din itinuturo sa ating asawa, may mga maling decision man sila sa buhay. As long as we submit, kung paano nag-submit si Sarah kay Abraham, naroroon ang blessing sa atin. Di po ba? So, hindi ko naman sinasabi ako very submissive, 100% I submit to my husband. There are also times na hindi ko naman talaga sinusunod yung gusto niya. Especially when it comes dun sa aming household. Pero pagdating sa church, 100% kahit anong sabihin niya. Kaya nga ako napadpad dito sa kabanatuan. Sa palagay niyo ba, kung ako ay sumuway sa gusto ng asawa ko, pupunta ako dito. My goodness, halayo-layo. First time ko pumunta dito, halayo-layo, puro bukid, wala masyadong puno, mainit. Pagkatapos, alas 8 pa lang, sarado na yung mga establishment. Walang street light. Ano ba lugar to? May gripo na ba dito? Sabi ko doon sa asawa ko, may tubig na ba dito? Baka naman mag-iigib ka pang ganon. Di naman, modern naman na nun dito. Ine-exaggerate ko lang. O, di ba? Kaya lang, because I submitted do sa will ng Diyos sa buhay niya. So, kahit saan niya ako dalhin, kahit ang gawain ito, kung anong ipagawa niya, gagawin ko. Kahit na minsan ayaw ko naman talaga Pero kagaya nito, gusto ko ba to? Kayo na nakakikilala sa akin, ayaw ko nagsasalita dito. Ayaw ko nag-share. Gusto ko doon lang ako sa likod, kahit taga-bilang. Di ba? Ayoko. Kaya lang, in submission, kung ano yung sinabi ng aking asawa, para na rin ako nagsasabit sa Lord. And because of that, meron namang blessing sa buhay ko. Lagi ko pinapatotoo sa inyo, wala akong regular na trabaho. Wala akong kinikita. Yung asawa ko, kung bibigyan man ako ng pera niyan, bihirang-bihira. Pagka, full moon. Minsan nga, mas marami pa yung full moon sa pagsasama namin kaysa sa binigyan niya ako ng allowance ko. Pero hindi ko ipinagdadamdam yun kasi alam ko naman na hindi naman niya ako binibigyan dahil ayaw niya lang umaramot siya, kundi wala siyang ibibigay. Sapat lang sa pangangailangan namin. Pero alam niyo ba, I'm so blessed. Mas nauuna pa ako makabayad ng bills ko kaysa sa kanya. Ang lalaki ng aking mga bayarin. Merong ginagamit ang Diyos sa buhay ko. That is because susunod lang naman tayo Hindi naman ganun kahirap sumunod sa ating mga asawa. He will rule over us. Ang hirap din nun, minsan mahirap magpasakop sa will ng asawa niya, lalo niya kung ang gusto niya alam mo na hindi makabubuti sa pamilya. Pero yon ang parusa ng Lord. And the punishment for man, for Adam, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground. Sinumpa ng Diyos ang lupain because of you. Siyempre, nung panahon yun, hindi naman trabaho ni Adan na magmason, magkarpintero, wala pang mga ganon. Hindi siya engineer, dadalawa lang sila. Ano pa ba namang i-engineer niya? Hindi naman din siya doktor. Ang trabaho niya lang, magtanim. Yun lang ang pwede niyang gawin para sila mabuhay, para sila makakain. Cursed is the ground because of you through painful toil. Di po ba? Hindi lang basta magtatanim. Painful toil. Wala siya ng mga makinaryang ginagamit ninyo ngayon sa pagtatanim. You will eat
food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles. Ang ipoproduce ng lupa, mga tinik, di ba? Mga damo for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, sa pamamagitan ng pawis mo, kakain ka ng pagkain na itatanim mo. Hanggang mamatay ka, until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Ano po bang ginagawa natin hanggang sa ngayon? Di ba? Hanggang mamatay tayo, nagtatrabaho tayo para may makain tayo. Maaring retired ka, pero kahit papano, tatrabaho ka pa rin para ka makakain. Kahit man lang magluto ng kakainin mo. Or may retirement fund ka man, dahil ilang taon kang nagtrabaho, bunga pa rin yun ng hirap, dugo, pawis mo. Tama po ba? So, sino ang main provider sa family? It is the tatay. Kung sa pamilya ninyo, walang ginagawa si tatay para kayo ay mabuhay, you are not operating or living in the design of the Lord over your lives. Maybe it's time for you, tatay, kumilos ka na. Get up, produce for our family. Now, if tatay is already doing everything he can, hindi pa rin sapat, then maybe it's time for nanay. Kaya nga siya tinawag na katulong. Katuwang. Yan. Tutulong kay tatay pag hindi niya na kaya. Tama po ba? Kaya sa bahay namin, pag yung asawa ko, pagka hindi niya na kayang bayaran yung bills at meron naman ako, dito tulong ako. Pag hindi na siya magkanda ugaga sa paghuhugas, siya maghuhugas. Pag hindi niya na kaya, ang ingay na niya, ano ba naman, ako na naman maghuhugas, tutulungan ko na siya. Pero siya talaga maghuhugas. Pagka hindi na kaya na schedule niya maglaba, pero sino ba talaga naglalaba? Siya. Kasi ako ay katulong lang. Huwag niyo mamalitin yung salitang katulong. Ganda nga nun eh. Hindi ikaw yung may full responsibility. Siya maglaba, siya lahat. Tutulungan lang kita. Pag di mo na kaya. Yan ha. Punishment for man. Buti nga sa inyo. Kasi nakinig kayo eh. Yan. Ano pa? So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Hirap na nga siya ng pagtatrabaho. Pinaalis pa sila sa Garden of Eden. Maganda sana doon na lang siya magtatanim kasi pinrovide na ni Lord everything in there. Pipitas ka na lang, subuan mo na lang yung asawa mo. Hindi po ba? Hindi ganun. Pinaalis sila doon sa perfect garden. Naging imperfect yung garden because of the two of them. Yan. So pinaalis po sila ron. Pero ito yung maganda eh. Kung titingnan natin, parang negative yung punishment kay Satanas. Negative yung punishment do sa tao, kay Eva, kay Adan. Pero may purpose yun. Ultimately, it will work for their own good. Di po ba? Everything works for the good of them that loves the Lord, who are called according to their purpose, to God's purpose. So dahil tinawag naman sila, nilikha sila ng Diyos for His purpose, meron pa ring maganda. Di po ba? He can turn everything around. In everything, si Lord, He creates all things and makes it beautiful in His time. Maghintay lang tayo kung ngayon parang ang pangit ng storya natin. It will be beautiful in His time, not in your time. Hindi sa gusto mo. Okay. Ito yung solusyon sa provision ng Diyos. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Ang ganda, di po ba? Kung tutusin, nagkasala yung tao, nagkasala si Eva. Siya yung nalinlang, hindi naman si Satanas eh. Yung lalaki, nalinlang nung babae. Di po ba? Pero ang nalinlang ng kaaway, yung babae, pwede namang pabayaan na ng Diyos si Eva. Di ba? Tama na yung pinarusahan siya. Pero out of that parusa, parusa sa kanya, maghihirap siya sa panganganak. Di po ba? Kaya lang, dahil doon sa hirap niya sa panganganak, she will produce an offspring na dudurog sa ulo ni Satanas. And that is none other than the Lord Jesus Christ, who came from a woman. Kay Maria, ginamit ng Diyos si Maria. Tama po ba? Ginamit pa rin ng Diyos ang babae para matupad ang kanyang plano at kalooban. Hindi naging hopeless yung kaso ni Eva at Adan. Malungkot yung kwento. Kaya lang, makikita pa rin natin, ang karakter ng Diyos, siya ay mabuti. Di po ba? Hindi totoo yung pinaint na picture nung serpent do sa mag-asawa na salbahe ang Diyos, madamot ang Diyos, selfish ang Diyos, restrictive ang Diyos. Hindi. Kita nyo nga, nagkasala na kayo nga, di ba, pagka may gumawa sa'yo na hindi maganda, galit na galit ang kalooban ninyo, ayaw niyo siya makita, ayaw niyo siya marinig. Di po ba? Pero ang Diyos hindi, gumawa pa rin siya ng provision para makabalik sila
At dahil nga doon sa bunga ng babae na yon, na balang araw magiging si Jesucristo pala. Pwede naman si Lord Jesus bumaba from langit as He is. Di po ba yung, tada, I'm Jesus. Pwede ganun eh. Hindi. Pinanganak pa siya ng babae. Di po ba? Kasi may purpose ang Diyos. Ito yun. Ginamit pa rin ng babae. Ibig sabihin, may redemption si Lord sa bawat Eva. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Diba? And you will strike His heel. Paano ba na-strike nung serpent yung heel ni Jesus? Namatay si Jesus, di po ba? He was dead for 3 days. Akala niya yun na yung ending. Akala niya tagumpay na siya. Akala niya wagi na siya. But after 3 days, Jesus rose from the dead. He stole the keys of the kingdom of darkness. Diba? Sin, sickness, and death, winasak ng Panginoong Jesus. And now here we are. Meron po tayong kaligtasan dahil sa ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito pa. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Kasi ang ginawa ni Adan tsaka ni Eva, kumuha lang ng mga dahon. Pinagtagni-tagni, hindi ko alam kung paano sila tinahi yun, di ba? Paano nila pinagdikit-dikit yun? Siguro kahit naman laway, didikit yung mga dahon. Hindi ko alam paano nila pinagdikit-dikit. Kaya lang, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pantakip sa ginawa nilang pagkakamali. Si Lord mismo, si Lord pa ngayon ang gumawa ng solusyon doon sa kahihiyan, sa karumihan, sa kasalanan, sa pagsuway na ginawa ng unang mga tao. Di po ba? At siya pa ang nag-clothe. Dinamitan niya si Adan at si Eva. Anong ginamit ni Lord? Not leaves, skin. Ibig sabihin, for the Lord God to take that skin from an animal, pinatay niya yung hayop. Kinuha niya yung balat. Itinapal niya sa katawan ng tao na nagkasala. And isn't this what He has done through the life of the Lord Jesus? Binigay niya ang ating Panginoong Jesus. Hindi kasi kung ano-ano, hindi leaves ang solusyon sa kasalanan natin. Hindi yung paggawa natin ng mabuti. Hindi yung mga nakagawian natin sa ating kaisipan. Do not rationalize. Walang ibang solusyon, walang ibang pwedeng nating gawin kung hindi tanggapin ang Panginoong Jesus. The skin of the Lord Jesus, the skin nung hayop na binubo ng Diyos ang dugo. He sacrificed that animal, may dugong dumanak. At kung paano dumanak ang dugo ng Panginoong Kristo, yun ang dadamit sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng panibagong buhay, ng pag-asa. Di po ba? So, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Ngayon, pagka nabasa mo to, pakaisipin mo, negative na naman eh. I-questionin mo na naman si Lord. Ba't ganon? Ayaw ba ni Lord na maging katulad natin siya? Knowing good and evil? No. God also knows what is good, what is evil. Si Satanas, alam niya rin what is good, what is evil. Ang pinagkaiba nila, ang Diyos, alam niya kung ano ang masama. Pero hindi siya gumagawa ng masama. There's the big difference. Di po ba? Hindi niya alam, experience, parang halimbawa doktor na gumagamot ng cancer. Di ba? Yung doktor na yun, alam niya, may knowledge siya kung ano yung cancer, ano yung nadudulot nun, ano yung kasamaan nun, ano yung mangyayari sa'yo pag may cancer ka, at paano ka gagaling sa cancer na yun. Parang ganon si Lord. Yun ang gusto ni Lord na tayo dapat. Alam natin kung ano yung masama, pero hindi natin nararanasan sa buhay natin. Iba na kung yung doktor nagkaroon din ng cancer. Yun na yung parang si Satanas, di po ba? Kasi pumasok na sa'yo. Alam mo ang paggawa. Ang gusto ni Lord, alam natin na hindi natin ginagawa. Kaya lang, naging ganon tayo katulad ni Satanas. Kaya hindi natin dapat makain, hindi dapat makain ni Adan at ni Eva, yung bunga na yon ng tree of life and live forever. Ibig sabihin, ayaw pala ni Lord na mabuhay tayo ng forever. Ang sama talaga ni Lord. Yan, kukwestiyonin mo na naman, tapos magkakaroon ka ng pagdududa, magdidistrust ka na naman kay Lord, susuway ka na naman. Hindi po ganun yun. Kaya ayaw ng Diyos, kainin mo yung tree of life, kasi pag kinain ni Adan at ni Eva yun, forever na silang ganun in their sinful nature, in their fallen state. Wala nang redemption para sa kanila. Pero ayaw ni Lord, pinrotektahan pa rin sila. Huwag nilang kainin yun, kasi kailangan ma-redeem ko muna sila bago nila maranasan yung buhay na walang hanggan. Para meron silang buhay na kasama ako. Na balang araw we will be reunited together. Di ba ang buti ng Diyos?
Napakabuti ng Lord. So my question to every one of us this morning is, na-fall ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo para masaya. Na-fall ka na ba? Gandahan mo naman yung may tono. Na-fall ka na ba? Yung may kaartehan. Oh, na-fall ka na ba? Ay, ganda ng titig ni Brother Romy kay Sister Melogen. Nakaka-fall. Ayan. Naka-identify ka ba kay Adan tsaka kay Eva? Sa kasalanan nila, naka-identify po ba tayo? O hindi? Nakita ba natin na tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon? Nakita ba natin na kailangan natin ng redemption? Ano-ano mga areas ng buhay natin nahulog tayo, na-fall tayo, saan-saan tayo bumagsak? Saan-saan tayo nadaya ng kaaway? Ano-ano mga kasinungalingan niya ang pinaniwalaan natin sa ating buhay? At dahil doon, nalinlang tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo. Na-fall ka na ba? Meron ba? But the good news is, hindi naman doon nagtatapos ang kwento natin. Buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. May gusto pang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi ni Confucius, our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. O di na-realize mo ngayon na fall pala ako. What are you going to do about it? Will you remain in your fallen state? Or will you get up? Will you rise up? Will you get back in a rightful relationship with the Lord? That is the rightful thing to do. Pero kung hindi natin ginagawa, there's something wrong with us. What is holding you back? Is it shame? Is it fear? Alisin natin yun. Hindi yun ang kalooban ng Lord. Ang sabi ng Romans 5:15, and I will end with this, but there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. Malaki ang pagkakaiba ng kasalanan ni Adan at ang kaloob ng Diyos. Now remember, si Adam is considered in the Bible as the first man. Diba? Si Jesus Christ ang last man. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. Dahil sa kasalanan na yun ni Adan, marami sa atin, hanggang sa panahon natin yun, niraranasan natin yung punishment sa kanilang kasalanan, yung consequence ng sin. Nagdulot ng kamatayan sa atin. Hindi lang physical death na namamatay tayo. Every time we sin, di tayo namamatay. Tama ba? Buhay na buhay tayo. Gaya nga nung sabi kay Eva hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. So kinain niya. Binigay niya sa kanyang asawa, sige na, try mo, tikman mo, magiging marunong tayo. Magiging marunong ka. Guess what? Kinagat ko na kumain ako. Tinan mo, kalahati na lang. Swerte ka nga, binibigyan pa kita eh. Namatay ba ako? Di ba buhay pa ako? Ganda ko pa nga. Hindi siya namatay. Diba? Hindi rin tayo agad namamatay physically, but unti-unti namamatay yung espiritu natin, nawawalay sa Panginoon. Unti-unti nagkakakalyo na yung puso mo. Every time you sin, okay lang yun, pinangangatwiranan mo. Every time you sin, unti-unti namamatay ka. Nanlalamig ang relasyon mo kay Lord. Unti-unti ayaw mo na mag-church, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na magbasa ng Bible. Or maybe you're here, pero wala kang rightful relationship kay Lord. Di po ba? It brought death to many. But even greater is God's powerful grace and His gift of forgiveness to many through this other man. That other man is none other than the Lord Jesus Christ. Dahil sa kasalanan ng unang Adan, sinapit natin ang ganitong kalagayan. Pero dahil doon sa buhay nung huling Adan na nagbubo ng kanyang dugo, na nagbuwis ng kanyang buhay, na nagsakripisyo para sa bawat isa po sa atin, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi nyo pa tinanggap si Jesus, wala namang mawawala sa atin. Bakit ayaw natin siyang tanggapin? Why? Bakit ayaw natin i-acknowledge yung sovereignty niya sa ating buhay? Bakit? Natatakot ba tayo na lalo tayo mamumroblema? Susubukin tayo ng mabibigat na pagsubok pag hindi tayo sumunod sa Kanya, pag di natin siya tinanggap. What is holding you back? You have nothing to lose but everything to gain. Di po ba? Napakasarap mabuhay ng may Diyos na may Kristo sa ating mga puso. At kung tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus, that's a very noble decision. That's a very, very excellent decision on our part. Accepting the Lord Jesus Christ in our lives as our Lord and Savior. Pero hindi nagtatapos sa pagtanggap. Dapat nilalakaran natin ang kanyang mga katotohanan, ang kanyang salita.
ang kanyang mga utos na hindi naman restrictive kung i-analyze natin, kundi magbibigay sa atin ng buhay, proteksyon, pagpapala. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us come to the Lord, come to His presence this morning. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lumapit po tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon sa umagang ito. With a humble heart, with a contrite heart, let us come to His presence this morning and acknowledge that we are nothing apart from Him. Panginoon, lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. We acknowledge that we are nothing. We are sinful, Panginoon. We have disobeyed you. In our own way, lahat po kami, Panginoon, sabi nga ng iyong salita, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Wala ni isa man sa amin na makatatayo sa iyong harapan at sasabihin na never kaming nagkamali at nagkasala before. We acknowledge our sinful nature, O Lord. And we pray that you cleanse us with the blood of the Lord Jesus. Have mercy upon us, O Lord. Extend your grace to every one of us. I pray that you would give us another chance, Lord, to right every wrong that we have committed against you. Give us, Panginoon, the boldness, Lord, na talikuran ano man ang hindi tama, ano man ang mali sa amin pong mga buhay at lakaran ang katotohanan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil pinagkaloob ninyo ang iyong anak na si Jesus para po bigyan kami ng kaligtasan. Maraming salamat sa sakripisyo, sa pagbibigay mo ng iyong buhay, sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon. Hindi namin kayang tumbasan ang lahat ng bagay na ginawa ninyo sa aming buhay. But in our own way, Panginoon, in every way na po pwede, na kaya namin gawin, Lord, na kaya namin gampanan, tulungan niyo po kaming sumunod sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na magpakatapat sa inyo. Not swerving to the right or to the left, but help us to live holy just as you are holy, Panginoon. Sa umagang ito, nais ko po manawagan dun po sa mga hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon. If you want to receive the Lord Jesus Christ in your life this morning, even those who are watching online, if you want to receive the gift of life,
if you want to receive Jesus, if you want to experience a new life, a life that is full of hope, if you want to experience that life that is so fulfilling na walang kahit na anumang bagay sa mundo ito ang makatatapat, I am inviting you this morning to pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pag-ibig ninyo sa akin. Marami pong salamat sa buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob po ninyo. Tinatanggap ko sa aking puso, sa aking buhay, ang Panginoong Hesus bilang aking Diyos, tagapagligtas. At ina-acknowledge ko, naliban sa inyo, wala po akong magagawa. I am nothing, I am no one, and I cannot do anything apart from you. And as I receive the Lord Jesus in my life, create in me a heart that is pure. Create in me a heart that is willing to obey you in everything na sinasabi po ninyo sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng biyaya na lakaran ang katotohanan ng iyong salita magmula sa araw na ito. And I thank you, Panginoon, for this opportunity. This is a very golden opportunity for me to know you more as my Lord and personal Savior. Salamat po, Panginoon, at binibigay ko po sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. And for all of you naman na tinanggap na ang ating Panginoon sa kanilang buhay, but somehow, you still fall short of the glory of God. Nagkakamali, nahuhulog, nadadapa pa rin tayo. Without the Lord, we distrust Him, we disobey Him, and everything because we question His goodness, we question His character, we question His word. I want to invite you to pray this prayer with me. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala, lahat ng aking mga pagkukulang, lahat ng aking mga kahinaan. Lord, hindi ako karapat-dapat, ngunit salamat sa buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob niyo, naging karapat-dapat akong lumapit sa iyong harapan. Panginoon, tulungan niyo po ako mamuhay kung paano niyo nais akong mabuhay. As I acknowledge you as my Lord and Savior, ibinibigay ko na sa iyo ang trono ng aking puso. Hindi na ako ang masusunod, hindi na ako ang Diyos ng buhay ko. Kayo na po, Panginoon. So I pray that you will speak to me clearly each and every day. As I read your word, speak to me, O Lord. As I listen to your word, speak to my heart, O God. Lead me in the way you want me to live, O Lord. And use me in this end time hour as a powerful instrument, not just of blessing, O Lord, a powerful blessing of salvation to those people who needs you. Nakatulad ko rin. Lord, forgive me for being complacent. Maraming taon na lumipas sa buhay ko, hindi ko nagagawa, Panginoon, na ibahagi ka sa iba, na ikwento ka sa iba, na ipagmalaki ka sa iba. Forgive me, O Lord. And help me from this moment on, na lalo po akong mag-effort, Panginoong Diyos, upang mas maraming kaluluwa ang makakilala sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon. And I pray, O Lord, whatsoever be the desires of my brothers and sisters this morning, as you see their hearts, O Lord, reward each and every one of them. Tugunin po ninyong kanilang mga panalangin, Panginoon. Abutin niyo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan, whether it be healing sa kanilang physical na karamdaman, whether it be healing emotionally, Panginoon, kung sila man po, Panginoon, ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok emotionally. Ito man ay problem sa relationships, be it with their spouses, with their children, with their relatives, with their friends, co-workers, classmates. Lord, bigyan niyo po sila ng katugunan. Ito man po ay pinansyal, material na pangangailangan. Nothing is too hard for you to do, O Lord. You own the heavens and the earth. You own everything, Panginoon. Kaya niyo isupply, and my God shall supply all of your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So help us, O Lord. We have everything to gain and nothing to lose. So help us to obey you, Panginoon, because it is for our own benefit and our own protection. We thank you, O Lord. Salamat po, Panginoon, napakabuti ninyo. Salamat po, mahal na mahal nyo kami. Salamat po, Panginoon. You care for us. Help us to remember that good character of yours, O Lord, and not to doubt you any single day of our lives. Thank you, Lord.
We praise you. We honor you. We adore you. We magnify you. And we give you the highest praise, highest glory, highest thanksgiving, highest adoration. In Jesus' mighty name. And all God's children will say, Amen and Amen. Purihin ng Panginoon. Join us again po next Sunday dito sa ating church. At kayong malapit sa Bulacan, sa Baliwag, we also have our services there. At kayo naman po na hindi makakapunta because malayo kayo sa aming churches, join us again online as we worship the Lord again next Sunday and as we delve more into the truths of the Lord's Word. Exciting ang mga susunod nating pag-aaral. God bless every one of you.